Si Padre Jerry, hindi si Kristo. Sino, Padre Jerry? Sino? Ano naman usapan namin? Ayun lang naman, hindi si Kristo. Hindi si Kristo. Yahweh. Yan ang ano natin. Ang topic, sino ba talaga ang tagapagdala? Okay, so lagay ko na yung rules. 5 minutes, 5 minutes. 20 minutes presentation. Ang ganda doon, mga kapatid, is ipapalabas ko talaga sa Facebook. 20 minutes nabatan. Okay, so same po yan. So then 5 minutes 5 minutes na lang yung conclusion nila in 5 minutes. Full conclusion na po yan. Conclude. Maganda po ito. Wala yung Facebook is advertise ko lang sa inyo yung groups ng Berean people. Tulong yung man yun eh. Alam niyo ba, maraming oneness doon na malakas makasal. Malakas makasal eh. Tapos yung topic po doon is serpent seed. Topic doon, hindi lang serpent seed. Maganda doon, may mababait. Actually, yung Berean people na group, buhay siya. Then, kung gusto niyo mag-join, join po kayo, mag-comment kayo. At maraming ano sa inyo doon, mag-intay me. Talagang sasagutin ko ano yung tanong. Pero, syempre, with love, dapat pag tayo nagsishare with love talaga. Tayo nakaaway. Kaya nagsishare kayo, nakaaway mo na yung kapatid mo. Wala pa si Stephen ay pakiklik lang. So, kung wala talaga. Ano magagawa? I-post mo lang sa gitna. Berean people. Last time po, no? Last time, nagkaroon din dito regarding Berean terminology. So, kung gusto nyo panoorin yan, meron akong video niyan, nakapost sa Facebook. Nandun yung isang set yun eh, set ng buong maghapon regarding sa Berean. Wala, no? Berean. Hindi yan eh. Wala. Yan. Topic sa ano yan? Wala. Yan yung topic. Mga pinopost nila regarding serpent seed. Serpent seed, according to them, is unbiblical. Yan daw ay isang myth, Jewish fables lang. Pero hindi nila nakita, even Jew, alam nila kung anong nangyari sa Garden of Eden. So tayo lang ay, kung paano tayo nyo tanggapin yung mga evidence na tayo, syempre, close-minded. Okay, so kung wala, tuloy na tayo. Okay, salamat na lang. Okay, so ito po yung agenda natin. 20 minutes presentation and 20 minutes rebuttal. Vice versa to. 20 minutes presentation, both sides, then rebuttal both sides. And 5 minutes, take 5 minutes both sides. Okay, so itong ministry po na ginagawa natin, makinig kayo sa radyo every Saturday 7 to 8 DW80. So maganda po ang topic. Paliitin mo lang. Mapakita ko lang yung ano. Dinibira nila dito si Barbarna. Barbarna was not Christian. His for his teaching contradict the Bible. At hindi yung accusation nila. Lasinggero daw si Barbarna. Hindi ka malabasa. Yung isa, ano nga, tikim, hindi nakatikim. Eh, ano yung, sabi niya, ano yung nakuhang bote sa, ano ni Barbarna? Sa car. After his accident. Lasinggero siya. Sabi ko, accusation lang yan. Assumption ko lang yan. Proof, wala kahit isang may proof sila. Sabi ko, huwag ka magsasalita ng ganyan kasi wala kang proof, mali yung ginagawa mo. Even God's General, the Pentecostal oneness recognized William Marion. Nahul.
ang nakabanggaran ka naman, kasi ang nakabanggaran ka naman, Lasing is. at saka ikaw yan, siya mismo yung under by influence of people. Yun pala ang sagot mo. Kaya binanggan, tumungit siya sa kanilang kasala. Binangga. Yun pala yun. So alam ko lang siguro. Alam ko, nabasa mo na. Hindi ko nabasa yung iba. Pero sabi ko, basta ano ko lang, hinahabang ko sila, prove your evidence. Ano ang mali ni William Branham? Isa-isain nyo. Walang maisa-isa eh. So ito po ang group na yan. So pwede kayong ito oh, binibigyan nila yung 7 angels. 7 angels. Kasi yung star messenger, binibigyan din yan. So paano natin i-contain? Paano natin prove? So join kayo sa Berean People para set up. Maganda po yan. Okay? Yun pa man, tuloy na tayo at dito sa pag-uusapan natin. Okay? So, sino po ang mauna? Pastor? Natitiring ikaw na po. Operator. 20 minutes. Father. Okay. Hallelujah. Okay. Hallelujah. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. Okay, so dito tayo no, para unawain ang mga salita ng Diyos. Hindi tayo nandito para magpagalingan, bagkus. Tayo ay magpatutuhanan. Amen? So, ako'y nagagalak dahil ang ating kapatid kay Kristo ay laging handa kasi sinabihan ko. Always, nandito talaga siya. The Lord. Okay, tuloy tayo. Ang topic is who is the Creator. Okay, hindi naman. So sa akin, papatunayan ko, si Kristo ay nanatili kung ano ang sinasabi ng Biblia. The Bible, not contradict himself. Okay? So let's open Holy Scripture, Genesis 1:26. Sister, pakibigyan mo ng ayaw. Okay. Genesis 1:26. Sa iyo. Okay. So, God said, let us make man. Okay. Yung tema na yan, no? Alam naman natin, kung pag-aaralan natin yung God, is Elohim. No? Pero, pag sinabi mong Elohim, is plurality of supreme God. Sabi nila, wala namang problema sa atin yun. But we have to know, Genesis 1:26, and God said, Elohim, plurality, no? We have to know the truth. In Isaiah 44:24, pakibukas mo nga sis. When the Lord said, I will make it, I, singular na, no? By myself, singular na. Pakita natin yung pagkakaiba ng Genesis 1:26 saka yung Isaiah 44:24. Okay. Ito yung sinasabi ko, hindi magkukontradict ang Bible. Kailangan lang natin saliksikin. Okay? Thus saith the Lord. Ano yung Lord? Anong ibig sabihin dyan ng Lord? Sabi rito, siya si Yahweh, o Jehovah. Self-existent, eternal. No, sa Hebrew, Yah. Yan lang siya, no? Sacred name. Why we understand? Sino ba ang nagsasalita sa Genesis 1:26? Siya ba yung nagsabi niyan? O yung maraming Diyos na plurality na Elohim?
Okay, alam naman natin, no, ang Elohim is ginagamit kahit sa mga angel, no, kahit sa ano, ginagamit ang Elohim. Okay, dito napakaliwanag, no? The Redeemer formed thee from the womb. I, no, make it all things that stretch for heavens alone, that stretch by myself. Okay, dalawa. Pero yung dalawa ay, tsaka by, isa lang yan, yung nagsasalita dyan. None other than is our Father Yahweh. And also the Father of our Christ, no? Kristo. Okay, doon tayo. At sino ba yung kausap niya? Yan. Sino ba yung kausap niya dyan? Ito yung medyo komplikado, no? Sino ba yung kausap niya dyan sa Genesis 1:26, sister? Balik naman. Sa Genesis 1:26. Let us make man. Yung God. And God said, let us make man in our own image. So, sabi natin, no, Jude 38, pwede, no? Pwede rin magsabi ako, no, na si Kristo nga yung kausap dyan, according sa Colossians 1:15, no? Sa Colossians 1:15, mababasa natin dyan yung Son is the image of the invisible God. Kung pinag-uusapan dito yung image and likeness, wala naman prototokos na image and likeness eh. Hindi naman si Adam eh. Only Christ, no? But, well, kailangan natin gumamit ng time frame para hindi maglabo-labo. Kailangan ng time frame. Kung sasabihin ko, si Kristo na yung kausap dyan, walang problema sa akin. Kaya kong paliwanag. Kaya ko yung paliwanag na Jude 38 yan. No? Simultaneously, kumikilos ng Espiritu ni Kristo at ang anghel. Okay, sulat lang ako Alam naman natin to. Okay. Okay. Doon sa pagpapaliwanag ko ngayon, si Kristo, for me sa Genesis 1:26, isang pagpapaliwanag ko, si Kristo ang kausap niyan. Sa anong panahon at sa anong paraan? Pansinin natin, ang nanay, no, pagbuntis siya, no, in his womb, pinakausap niya yung anak niya kahit walang malay, ba? Amen. Pinakausap niya yung anak niya. Pwede ba ang father natin is ganun din? Even I, no? Nung binata pa ako, kahit na nagkadalit-silit yung buhay ko dahil sa kakilasan ng ulo, no? Pinakausap ko yung sarili ko na someday gusto ko magkaroon ng anak at mga pagsisikapan ko is pamamana ko sa kanya. Pero wala pa akong anak, no? Pangarap ko yun. Yun yung logos sa John 1:1. Okay? Kailangan na natin ng time frame. Okay? Kailan yan nangyari? Yung Genesis 1:26 na yan. Kasi, hindi pa naman sila eksistado di ba? Maliwanag naman. Efeso, Smyrna, Pergamo, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea. Okay. Dito, ay tinatawag tayo na heavenly angel. Heavenly angel. Tapos dito, earthly angel. Okay? Meron tayong Revelation 1:1. Father, nagbibigay ng revelation. Kanino? Sa anak, sa son. Okay? Mapapansin natin, lahat ng sinasabi, lahat ng buhay, bagamat wala na si Kristo, pero ang Espiritu niya, pagdating sa Revelation, namumusak. Amen? Siya yung high priest. Meron tayong tawag yan,
Makikita natin yan kung sino yung tumatakbo sa Espiritu, Revelation 10:7, Revelation 5, makikita natin yan, lahat yan makikita natin. So, ang sinasabi ko lang, kung sa Genesis 1:26, bigyan naman natin topic ko, ang sinasabi ko lang sa Genesis 1:26, pag Jude 38 ang ginamit ko, yung heavenly angel, no? Nagsasalita yan. Magbabasa natin yan, Revelation 2:1, pakibuksan mo nga sis. Revelation 2:1, nasa taas tayo, no? Revelation 2:1. Pag yung earthly, Revelation 2:7. Okay? Unto the angel of the churches of Ephesus, write. Pag sinabing angel, yan yung plurality. Earthly angel, tsaka heavenly angel. No? Magtutugma siya pagdating sa time frame ng panahon niya. Kailangan kasi magkaroon ng kaganapan. Lahat ng hula, lahat ng sinasabi ng Diyos. Revelation 2:7. Down scroll. Revelation 2:7. Okay. He had an ear. Lahat ng tao may tainga, di ba? Pag narinig mo yung salita ng Diyos, kailangan mo talagang pakinggan. And let him hear what the Spirit said. Yung sa Revelation 2:1, yun yung angel. Yung Spirit na yan, is nagre-represent sa kay Kristo. Okay? Siya pa rin ang tumatakbo dyan by the angel to the earthly angel. Okay? Hindi natin mapika. Pero gusto ko pakita dyan, yung simultaneously na nangyayari doon sa Genesis 1:26. No? Kasi kahit ako naman, nahanap din ako hanapan mo ako ng talata kung talaga si Kristo nga kausap sa Genesis 1:26. No, ako yung sinasabi ko Pero doon sa Genesis 1:26, yung lang may papakita ko is Colossians 1:15, who is the image of the invisible God. Siya yung unang nagtatagumpay. Siya yung prototopos. No? Okay, tuloy tayo. Hindi ko na-elaborate, no? Pansinin nyo na lang, basahin nyo na lang, kompleto yan sa talata. Hanggang sa Laodicea, kompleto yan. Okay? So, tuloy tayo. Hallelujah. Remember, sa Genesis 1:27, sister, balik mo sister. Genesis 1:27. Okay. So, God created man in His own image. Ikaw ba ang may 26, sister, para makita ng this? Yung 26 verse 26. Okay, stop. Para makita. So, sa Genesis 1:27, singular na. Pero yung God, pagka may kausap nga tayo mga Trinitarian, no? Plurality of the Supreme God. So, pagka tinanong natin sila, parang walang kabuluhan. Wala ka wala kang magagawa, Trinitarian kami. Parang walang saysay yung tanong natin pag ganun ang sinagot nila. So, God created man in His own. Doon na makikita ninyo. In His own, hindi na plurality, hindi na Elohim yun. Yun na yun, tatakbo na sa Genesis, Isaiah chapter 44 verse 24. Singular talaga. Paano mo mapatunayan na yung mga anak na kami dyan? Sa Genesis 2:7, sister. Genesis 2:7. Genesis 2:7. Okay. And the Lord God formed man. And the Lord God formed man of the ground and breathed his nostril. Okay. Kung yan, mapapatunayan natin sa atin, sa ating sarili, mapapatunayan natin na yan nga si Amang Yahweh na lumikha ng lahat ng bagay. Okay, tanungin naman natin itong scripture. Tanungin natin ang ating Panginoon sa Kristo. Sister, buksan mo yung Matthew chapter 19 verse 3. Verse 4. Okay. Ito, nakikipag-usap sa mga parang sa Sadducees, no? Pero sabi niya rito, and He answered and saying unto them,
Have you not read that He which made them, yung He, tinutukoy ng ating Panginoong Yeshua, ating Panginoong Kristo, tinutukoy niya yung kanyang Ama from the beginning. Hindi ba kayo nababasa? O hindi nyo ba nabasa? No? Letra por letra. Sinulat ni Prophet Moses, no? Yung in Genesis, na ang aking Ama, ang siyang lumikha, that He which made them at the beginning, yan, made them male and female. So, doon, makikita natin, nilikha ng ating Amang Yahweh, ang lalaki at babae, in His own image. Yun na yun yung gusto ng ating Ama. But, hindi natupad. Kasi nga, in His logos, alam niya na hindi magtatagumpay itong si Adam and Eve. No matter what happened, wala tayong question yun. Diyos yun. Diyos siya eh. So, from His mind, from His logos, tapos na lahat. Wala na tayong magagawa doon. Kung ano man ang gusto nang gawin ng ating Ama. Okay? Tuloy tayo. Ang kausap niya sa Genesis 1:26, none other than in His begotten Son, in His bosom. Yung sinabi ko kanina, no? John 1:18. Doon sa John 1:18, pinatawag natin itong seed, no? Sa Greek, monogeny. Okay? Dalawang part yun. Yung seed, saka yung bosom ng Ama. Ang ibig sabihin sa Greek ng bosom is kilpo. A very deep part of Father. Yan. Yung kilpo, yung bosom. Doon sa John 1:18, ano nga sister? Sa John 1:18, yung bosom pala ron ng Father is a very deep part of Father. Sabi ko sa Greek. Okay? A very deep part of Father. That speak to His Son in Genesis 1:26. Okay? No man had seen God at any time. The only begotten Son, which is in His bosom of the Father, He had declared Him. Halimbawa ako, magsasalita ako ngayon. Nakikita niyo ba yung salita ko? Hindi. Ito yung pinaka sa loob, pinakamalalim ko, yun yung aking boses. Yun yung aking salita. Just like Father and Son. Okay? Because Father had a reason, plan that His begotten Son will inherit everything that the Father created, for by Him and all created things. Colossians 1:16, inherit. So now, let's go in the time frame of the Father. Hebrew 1:1, maliwanag ha? Sa Hebrews 1:1, yun yung Genesis 1:26. Kung paano nagsasalita ang ating Amang Yahweh sa ating mga propeta. Sister, Hebrews 1:1. This is the time frame. Okay. God who at sundry times and in diverse manners spake in time past unto the fathers by the prophets. Okay. Kasama na dyan si Moses. Ano na nagsulat ng Genesis. Sa Genesis 1:26, ang pinaka-buod ng kanyang plan or reason or thought tungkol sa Genesis 1:26 is tungkol sa Hebrews 1:2. Ituloy mo sister sa Hebrews 1:2. Hebrew 1:2. Okay? Had in these last days, ito, okay? Had in these last days spoken unto us by His Son. Okay? Doon sa Genesis 1:26, yung Ama nagsasalita. Pero pagdating sa Hebrews 1:2, yung anak na ang nagsasalita. Kasi gumamit na ng time frame ng ating Amang Yahweh. Dumiretso na siya, dumiretso na tayo sa time frame. Dito na ngayon nagsasalita. Nung isilang siya, from 3 or 4 BC, AD, o tama BC, nung isilang siya, ay wala pang kaganapan yung Genesis 1:26. Nananatiling sa logos niya. At doon nangyari itong Hebrews 1:2.
dito na nangyari yan. Okay? Nangyari na lahat yan. Yung Hebrews 1:1. So, the Son testimony in the clarity, but first, John 1:14. Okay, mamaya tutulayan naman natin yung tutulayan na natin to, the clarity and the testimony of Jesus Christ.